So ang China ngayon mga sangkay meron pong bagong babala laban po sa ating mga Pilipino. Ano kaya ito? Pag-usapan po natin. Okay, eto na naman po tayo. Usapin ng China laban po sa Pilipinas. May bago kasing babala ngayon. Itong China sa ating mga Pilipino. Ano kaya ito, no? Alam na kailang babala na kaya yung China hanggang ngayon. Nakakarami na po yung China na pagbibitaw ng babala pero parang wala pa rin naman pong nangyayari. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil dito po sa YouTube ang sangkay 1.21 million subscribers na po tayo. Napakarami na po natin dito. So kung ikaw na nanonood ngayon na hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. I-click nyo po yung subscribe button, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Makikita po yan sa itaas. Okay? Sa mga nanonood naman sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita. Chinese Coast Guard, nag-warning daw po sa Pilipinas. Tingnan po natin. Okay. Ito international ang nagbalita po nito. Ito yung warning ng China. Tempers are running high on the South China Sea. Beijing has warned Manila it will take necessary action if Philippines continues with provocations in the disputed waters. Baliktad no? Sila patuloy ang pinoprovoke. Sila nga po yung nangihimasok. Pambihira talaga tong China. A Filipino boat convoy planning to sail near Chinese-held Scarborough Shoal was reportedly chased away by a Chinese vessel on Thursday. We once again urge the Philippines to face up to the facts, honor its promise, immediately stop infringements and provocations. Ano itong promise? Ulitin nga natin mga sangkay. Tingnan po natin. Immediately stop infringements and provocations. If the Philippines insists on going ahead with it, China will facts, honor its promise. Honor its promise. Ano bang pangako yan? May pangako ba ang Pilipinas? Immediately stop infringements and provocations. If the Philippines insists on going ahead with it, China will take necessary measures to firmly defend its legitimate rights and interests. Yan na, nag-warning. Ilang beses na po nag-warning ang China sa Pilipinas? Maraming beses na. A Filipino boat carrying supplies of food and fuel for fishermen was headed towards the Beijing-claimed reef. The move aimed to assert the right of Philippines in the disputed South China Sea. However, the convoy returned to Subic port after one of its boats was shadowed by a Chinese vessel. The Filipino convoy says its mission has been... Ang dami pala nila. Ito, mga Pilipino to, mga sanggay, Kaya pala naasar po itong China. Accomplished despite China's massive blockade. It said its advance teams distributed fuel and other assistance to Filipino fishermen on Wednesday. The Filipino convoy comprised of 4 wooden... Okay. Namahagi po ng tulong sa mga mangingisda itong grupong to. Ngayon, naasar po yung China, mga sangkay, dahil nga po, siyempre, nasabi po nila, kanila yan Kanila kahit po pasok na pasok po sa bakuran ng Pilipinas. Bambira itong mga Chinese. Fishing boats, while 19 Chinese vessels, including a warship and 8 Coast Guard vessels, were present around the disputed shoal. This comes 2 weeks after Manila claimed a China Coast Guard vessel damaged 2 Philippine government boats with high-pressure water cannon. At the center of the current and many hostile encounters in the recent week is Scarborough Shoal, located 240 kilometers west of Philippines' island of Luzon and 900 kilometers away from China's Hainan. The disputed shoal is claimed by both the Philippines and China. At large, Beijing claims almost 90% of South China Sea. Grabe, no? Beijing, kiniklaim ang almost 90% ng South China Sea dahil nga po mga sangkay sa gas and oil na gusto nilang makamkam sa lugar na yan. Yan po talagang pakay ng China dyan. Neglecting competing claims of countries like Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia, and Brunei. China does not consider the Permanent Court of Arbitration's 2016 rule. Okay, ngayon, ito na tayo mga sangkay. Ayan po dito sa report. Utos ng China i-detain ang mga illegal o manong tatawid sa border nito sa dagat.
Iniutos ng China sa Coast Guard nito ang pag-detain sa mga illegal umanong tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat simula po sa June 15. Sa gitna nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard na poprotektahan ang mga Pilipino lalo't kasunod ng pagbanman ng China sa mga sibilyang nagpunta sa Panatag Shoal. Nako, ito na. Nakatutok si Joseph Moro. Basahin mo lang kuya. Pumasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers na palibot sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa maaligid ng mga barko ng China malapit sa bunganga ng shoal. 20 nautical miles na ang pinakamalapit sa panatag na narating ng ilan sa miyembro ng Atinto matapos hindi magpahalatang bahagi ng civilian mission. Pero sinundan na sila at nilapitan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard. Alam ko, nakatambay na siya doon. Maya po, nung nagbibigay ng mga supply, lumapit na. So, sinashadow na kami. Inikutan pa sila ng helicopter. May rumadyo na po sa akin. Wag na. Dumating dito, 6 na Coast Guard. So hindi tayo makakatigil. Tinataboy na kami. So, umatras na po kami ng 30 nautical miles. Ganun pa man, nagawa pa rin naman daw nila ang misyon ng mga pamahagi ng supply sa mga mangingisda doon. Ang main convoy naman ng Atinto hindi rin tinantanan ng China Coast Guard at kahit tapos na ang misyon, ang isang barko ng China Coast Guard nakabuntot pa rin kahit pabalik na sa Zambales ang grupo. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atinto Coalition. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-monitor nila ang 10 barko ng China Coast Guard bukod pa sa mga Chinese Maritime Militia vessels. Pinakamarami na raw ito na idineploy nito sa Panatag Shoal. Dati-dati raw ay 4 lamang ang nandoon. They were really paranoid, no? Paranoid na daw po yung China. And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government. It was an overkill. Pero hindi na lamang pangaharang ang tila handang gawin ng China. Sa isang direktiba ng China sa Coast Guard nito na inilabas noong May 15 kasabay ng civilian mission, binibigyang kapangyarihan nito ang China Coast Guard na i-detain. Nako. Ibig sabihin, ipadlock mga sangkay. Ilagay po sa rehas. Yung mga Pinoy, natatawid daw sa sinasabi ng border. Ang hindi Chino na iligal umunong tatawid sa kinikilala nilang border sa dagat. Hindi idinetalya, tinutukoy nilang border pero ang claim ng China, teritoryo umano nito ang halos buong South China Sea. Nako. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang 6 na pong araw pwedeng i-detain ng walang paglilitis ang sinumang papasok sa katubigan nila. June 15, ipatutupad ng China ang atas na ito. Isa na naman uling pananakot, illegal na action na naman ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging backlash dito. Ipinangako rin ng Philippine Coast Guard na poprotektahan ito ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Okay, so, ewan ko lang kung ano mangyayari nun kapag meron po silang ipinadlock na mga Pilipino. 6 na araw po mga sangkay. Wala daw pong paglilitis na gagawin. Rekta-rekta na lang po. Ganun po kalupit itong China. Ang lupit nyo. Well, ano ba ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Kayo ba ay pabor dito sa gagawin po ng China? Na ipapadlock yung mga Pilipinong papasok sa sinasabi nilang border, which is ito po ay teritoryo rin po natin sa West Philippine Sea. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po ako isang YouTube channel guys, ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga video patungkol po sa mga ganap po sa buhay at kung gusto nyo maging masaya ang inyong araw, ayun, subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Maganda po yung mga vlog natin dito, mga sangkay, okay? Yan po. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.